Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, muli na naman pong magkukomento po sa inyo, samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambay mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong untouchable na tinatawag po. Napakahirap po nilang gawan at hanapan daw umano ng issue ng korupsyon. Ito pong tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Sa panahon po ngayon ng binagawang Pilipinas, ay napakahirap pong kasuhan yata ang tinatawag na tambaluslos. At mismo ito, nagkaroon po ng Senate hearing po at pinag-usapan po ang sinasabi raw pong mga ari-arian at pagbili ng napakamamahal na bahay, mga kabayan, ni tambaluslos. Pero ang kanyang abogado ay may sinabi na po. Unahin po natin pakinggan ang kanyang abogado at isunod po natin ang Senate hearing, mga kabayan. Ito po, unahin po natin at pinasisinungalingan po ng kanyang abogado at tagapagsalita na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Discaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez' name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Yeah. Thank you. Hindi dapat sumagot si Speaker dahil wala pong patotoo at walang aligasyon. Dahil nga naman, mga kababayan, hindi involved. Dahil wala po ang kanyang pangalan doon, mga kababayan. Dahil hindi ka pwedeng gumamit ng dummy. Hindi po uso ang dummy sa kanila. Kaya di po ba, yung mga politiko, hindi po uso ang dummy dyan. Hindi po ba? Ito naman po ang hearing po, mga tambay. Ang sinasabi pong maanumalya na mga bahay sa Forbes Park na alam naman po natin grabe po kamamahalang bahay dyan sa Forbes Park. Bilyonaryo at sobrang dami po ng pera ang makakabili po dyan. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito sa Senate hearing. Ang sinasabi testigo. Kindly administer the oath to Maria and Joy. Hindi ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po niya, Yeah. sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think.
to that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Discaya. Firm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po when the flood control project is being brought up. No? During the hearing. Yes, during the hearing. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, Yan po mga tambay, mahaba pa po yan. Yan po ang hearing, mga kabayan. Na hindi raw po pwedeng batikusin, mga kabayan. Ang hearing po ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senador Lacson, mga kababayan. Yan po ang napakahusay po na chairman po ng Blue Ribbon Committee. At ang sa tingin po natin mga tambay, komento po na yung lingkod, may patutunguhan po ba ang mga aligasyon at hearing sa tinatawag na tambaluslos, mga kababayan. At ito po mga tambay, ito rin po ang sinasabi po ng ating mga kababayan tungkol po rito kay tambaluslos. 2026 na, wala pa rin kaso ni isa. Ito pong si tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Pakinggan po natin itong pinalabas po ng ating makabayan na vlogger, mga kabayan. Panoorin po natin. Ilang buwan na ang lumipas, kaliwat kanan ang kontrobersya. Pero si Martin Romualdez, wala pa ring kaso, wala pa ring kulong. Flood control anomalies, questionable budget insertions, at mga ari-arian na nakatago sa corporate layers. Lahat ito lumabas, pero nananatiling tahimik ang hustisya. Sa Spain, may mansion sa Sotogrande na nagkakahalaga ng milyon-milyong euros. Corporate setup, fraternity links, lahat konektado kay Romualdez. Sa Amerika, isang estate sa New York na inilipat sa isang korporasyon para lang sa $1. Parehong modus, parehong pattern, 2026 na, pero wala pa ring kaso laban kay Romualdez. Spain, New York, flood control, paulit-ulit na kontrobersya, pero nananatiling untouchable. Ilang buwan na ang lumipas, kaliwat kanan ang kontrobersya. Yan po mga tambay, untouchable. Mga kabayan, puro po hearing, aligasyon, mga kabayan, pero wala pa rin pong kaso. Hearing, sinasabi aligasyon, kailangan ng matibay na ebidensya, samantalang alam naman po nila sa mga sarili nila ang ginagawa po nilang modus, diskarte, kung paano po sila magnakaw sa pera ng taong bayan. Umano. Kaya dito po, ang masasabi po natin dito mga tambay, may tamang panahon po kasi. Yan na lang po iniintay ni Kamanong. At ganun din po sana kayo. Kasi sa panahon po ng binagawang Pilipinas, malabong-malabo po sa sabaw ng pusit na sila po ay makulong at makasuhan umano. Lalong-lalo po pagka ganito ang sistema ng investigasyon umano ng napakagaling nating kapita-pitagang mga senador, mga congressman sa Republika ng Pilipinas, lalong-lalo nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas at 19 Congress at 20 Congress. Ano ang mapapala ng mga Pilipino sa mga politikong ito?
Meron po ba? Sila po ang napakaraming napala sa atin, buwis, mga kababayan. Kaya nga po napakarami naglalabasan, katulad po nito, untouchable si Tambaluslos, mga kababayan. Napakaraming ginagawang mga anomalya, pera ng taong bayan, pero ang investigasyon na ginagawa nila, nakita po natin, muka umano, puro sarswela lamang, mga kababayan. Sa bandang huli, absuelto silang lahat. Ang makukulong, puro kalaban politika. Mamimili lang yata sila ng ipakukulong nila umano, mga kababayan. Pero yung nahandun sa sindikato na korupsyon, umano, safe lahat, lalong-lalo na yung malalaking ulo. Hindi kaya, Senator Lacson? Nagtatanong lang po si Kamanong at ang taong bayan. Huwag po sana kayong makarma lahat umano. Kaya nga po, ang lagi pong sinasabi ni Miss Cara David, mga bayan, ano po sinasabi ni Miss Cara David? Ang kanyang wish. At hindi lang po si Cara David ang nagwi-wish po ng kanyang gustong mangyari sa ating bansa, lalong-lalo po sa mga magnanakaw na politiko. Pakinggan po natin si Cara David. At ito din po ang wish ng majority ng Pilipino sa panahon po ngayon, bago po tayo magtapos. Pakinggan po natin si Cara David. Sandali lang po. Setup ko lang po, mga kabayan. Nawala po si Cara David. Kaya dito pa, mga kabayan, yung ginagawa po nila rito na pambubudol umano sa atin, ginagawa lang po tayo tanga at gago nito mga politiko na ito umano. Ginagawa tayong bobo. Pakinggan po natin. Ano ba ang picture? Picture! This is a potential sound. Hey, happy birthday! Ito po. Happy birthday to you! Wish! Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas! Yan ang sinasabi ni Cara David. Sana raw po matsugi lahat ang mga kurakot sa Pilipinas. Pero itong mga kapita-pitagan natin, mga tambay, mga kabayan, baka naman po hindi matsugi. Dahil hindi naman po sila magnanakaw. Wala naman po silang ginagawang pagnanakaw. Hindi po ba Senator Lacson? Hindi po ba Senator Soto? Hindi po ba Tambaluslos? At lalong-lalo ang Malacanang? Hindi po ba sa Kongreso, sa Senado? Wala naman po magnanakaw dyan, Miss Cara David. Hindi po ba? Dahil sabi nga ni Cara David, nakakaapat na raw po siya. Yan po, mga kabayan, ang kinumentuhan po nating issue ni kay Tambaluslos na tinatawag na untouchable 2026 na. Napakahusay po. Napakahusay pong itago umano ng kanyang mga pinagnanakaw sa taong bayan daw, mga kababayan. Thank you po. Sana gusto po na ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, Balance Vision TV, si Annie Jo, ako si Pilam, kay Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Sir Eric Hershio ng Canada. Thank you po sa inyo pong tulong at shoutout po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. At ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, ay lagi po nating isama ang ating mga dasal na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kabayan. God bless po sa inyo. Ingat po tayo at konting tiis lang po, mga kabayan. Bye-bye.